Nagsasabi sila ng arms race pagkatapos sila naman nauna. Mukhang hiwalay yung dila. Binueltahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pangungwestiyon at paratang ng China na umano'y arms race o pakikipagpaligsahan ng Pilipinas sa pagkakaroon ng military weapons. Sa isang panayam sa pagbubukas ng ADAS 2024 o Asian Defense and Security Exhibition sa Pasay City, sinabi ni Secretary Teodoro na walang pakialam ang China sa ginagawang pagpapalakas ng Pilipinas ng defense capabilities nito. Giit pa ng kalihim na walang dapat ikaalarma ang Beijing dahil kung tutuusin ay mas marami silang armas at mas kumpleto sila sa kagamitan. Aniya, bago manghimasok ang Beijing sa defense posture ng Pilipinas ay mauna silang baklasin ang inilagay nilang ballistic missiles at nuclear arsenal at lumayas sa mga inukupan nilang bahura sa West Philippine Sea. Yun ang sinasabi ng China. Tayo, dinedepensahan lang natin ang ating sarili. Kung sila nagsasabi, may arms race, sila mas malaki, dapat sila magbigay ng halimbawa. Sirain nila yung nuclear arsenal nila, alisin nila yung ballistic capability nila, tibagin nila yung mischief reef, at saka yung ibang mga ginawan nila ng artificial na islands. Umalis sila sa West Philippine Sea. Sinabi rin ng Defense Chief na gumagamit ng reverse psychology ang Beijing, ngunit hindi magpapatinag rito ang Pilipinas. Before they interfere with our creating a credible deterrent, anyway, we follow international law. No? So I will just repeat that we will do what needs to be done to create a credible deterrent posture. Magugunitang inalmahan ng China ang pag-deploy sa bansa ng MRC o Mid-Range Capability Ballistic Missiles ng Amerika na may kakayahang puntiryahin ang target hanggang sa mainland China. Noong Abril pa ito dinala sa bansa para gamitin sa training ng mga sundalo at planong pagbili ng kahalintulad na missile system. Wala pa umanong petsa kung kailan ito aalisin sa Pilipinas. Pero kung si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang tatanungin, mas gusto niyang manatili na lamang sa bansa ang USMRC. Kung ako ang masusunod, if I were given a choice, I would like to have the Typhoons here in the Philippines forever. Dahil kailangan natin yan para sa depensa natin. Sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng bansa, nakapaloob sa Horizon 3 ang modernization program ng sandataang lakas ng Pilipinas. Kasama dito ang mga aspetong dapat palakasin, gaya ng cybersecurity at pagbili ng dagdag na mga barkong magpapatrolya sa West Philippine Sea. Kailangan ng malaking pondo para maisakatuparan ito. Ayon kay General Browner, nasa 254 billion pesos ang inisyal na proposed budget ng AFP, ngunit natapyasan ito at naging 75 billion pesos na lang. We really need the help of our Congress, of the nation, na dapat ay palakasin natin yung ating armed forces nang sa gayon ay makabuo tayo ng defensive posture, credible defensive posture, so that we will be able to deter any intentions of any country to violate our sovereignty and our sovereign rights. Samantala, inihayag naman ni Defense Secretary Teodoro na buo na ang desisyon ng pamahalaan na bumili ng multi-role fighter jets. Gayunman, posibleng matagalan pa ito depende na rin sa supply. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.